So ayun. So ang topic po natin, mga pastoy galing sa 16th century mahilig po sa story. Yan po. Bakit po? Kasi ang style po kasi ng ating mga kaibigan mga hindi Katoliko, gumagawa po yan ng istorya para atakihin po nila ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kaya nga po ngayong gabing ito, tatanggalan po natin ng mga maskara itong mga pastoy na ito. At least po makaharap po natin po ito sila. Alam po natin paano po paano po natin gagamit ng argumentong ito para tanungin po natin sila or i-kontra po natin yung mga pananampalataya po nila. Bakit po? Kasi pilit po nilang pinapakain po sa atin yung faith po nila para sabihin na tayo pupunta po sa kanilang mga sektang itinatag lang po ng mga Amerikano or itinatag lang po ng mga taong gusto po makikipagkompetensya sa ating Panginoong Jesucristo. So ito yung topic natin. Mga pastoy na galing sa 16th century, mahilig po sa story. Bakit po? Kasi always po yung always po yung gumagawa ng story para pabilibin yung mga inosenteng Katoliko para sasabihin sila po yung tinatawag na totoo. Yan po. Okay. So, ano po yung basis po natin mga sir, mga ma'am? Ano po yung basis po natin? Itong sinabi ni San Pablo mismo. 2 Timothy chapter 4 verse 4. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan. Okay, ito po yung sinabi ni San Pablo. I-reject nila, iatras po natin. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghahanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila ng mga gusto lang nilang marinig. Bakit po? Kasi itong mga sulpot na ito, ibig sabihin, gusto po nila na masatisfy po sila sa mga itinuturo. Ngayon, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, masatisfy man sila o sa hindi. Basta yan yung katotohanan, yan yung ituturo. Ngayon, itong mga nagsilabasan po sa ating Iglesia Katolika, nagsilabasan po galing sa simbahan Katolika, ang gusto po nila, yung gusto po nilang marinig. So kaya nga po, naghahanap po sila ng mga tagapagturo na magsasabi po sa kanila yung gusto po nilang marinig. Yun, for example, ito si Mr. Maguire, tingnan nyo, di ba? Pag gusto po niya talagang aatake po siya. Pag katotohanan na, sasabihin niya, hindi. Ano lang yan, hindi yan mabasa, ganito, ganyan. yan yung ginagawa po nila. So ngayon, i-reject nila ang katotohanan at ang pagpapakinggan lang nila ay ang mga gawa-gawang kwento. Bakit po gawa-gawang kwento? Bakit? Kasi hindi po nakabase sa facts at lalo na po na hindi po nakabase sa tinatawag na katotohanan. Mga sir, mga ma'am. And number two, tinatawag na point po natin. Mga sir, 2 Peter chapter 2 verse 3. Ito po yung sinabi. Sa sobrang kasakamihan ng mga picking teachers na ito, so ibig sabihin mga bugos, gugulangan nila kayo at kwekwentuhan nila kayo ng mga kwentong inimbento lang. Yan. So ano po yung mga kwentong yan na imbento po ng mga sulpot? At parang sasabihin po nila, kami yung totoo kasi ito yung mga sinasabi natin, ganito, ganyan. So yan po yung itatakil po natin ngayon na mga sir. Sige, continue po tayo. So, ano po itong mga imbentong mga story ng ating mga kaibigang mga pastoy or mga hindi Katoliko? Okay ha? Ano po ito? Ano po yung mga kwento po nila? And bantayan po natin. Bakit po? Kasi itong mga kwentong ito, kontra po ito sa tinatawag na katotohanan. Sir John Velasia from Michigan, USA. Yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sige, iisa-isahin po natin mga sir. Pinaka-number 1 po nilang kwento, sasabihin po nila, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi yan iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sino nagsabi? Mga pastoy. Anong basis? Story po ni pastoy. Bakit po? Kasi hindi po sila pwedeng magbase ng kasaysayan. Bakit po? Kasi hindi po sila naniniwala sa kasaysayan. Di ba? O tingnan nyo, mga defensor Katoliko, mga sir, mga ma'am. Tayo mga defensor Katoliko, pag magbibigay po tayo ng prueba concerning sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, Biblia at kasaysayan, yung gagamitin po natin. Bakit? Kasi pagpapatunay po yan na yung mga sinasalita po natin, hindi po natin opinion. Nagbabase po tayo sa kasaysayan at sa banal na kasulatan. Ngayon, ang ginagawa ng mga pastoy ng mga sulpot, anong ginagawa nila? Nagbabase lang daw po sila sa Biblia at hindi daw po sila naniniwala sa kasaysayan, lalo na po sa foundation ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, tanong, ano ang basis
na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sabi nila, Biblia. O, saan mababasa? Sasabihin na ito kasi yung tamang pagkaintindi. So, ibig sabihin, ang katotohanan na ginagawa ng Panginoong Jesucristo at itinuturo ng kanyang iglesia, kokontrahin lang ng mga taong sumulpot noong 16th century hanggang 21st century at kokontrahin lang po nila base sa kanilang opinyon at base sa kanilang sariling interpretasyon. Yan po. Kasaysayan na po yung nagsasabi. Ano po yung sinabi ng kasaysayan? For example, Encyclopedia International, Volume 15, page 520, that there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Yan po yung sinabi ng kasaysayan. Ano ang sinabi kay Pastoy? Ay, hindi. Hindi yan totoo. Ano ang totoo? Story na ni Pastoy. So kaya nga po, always pong nagbibigay ng warning ang mga apostol po noon na magbantay kayo. Bakit? Kasi itong tinatawag ng mga pastor na ito, gumagawa po sila ng mga kwento na imbento lang po nila. Ano po yung imbentong kwento po nila? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kwentong barbero po yan. Kwentong barbero po yan. Yan. Number two, chismis ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko. Yan. Number 2, chismis po nila. Biblia lang daw po yung paniwalaan. Yan o basis. Sabi nila Biblia. Anong talata sa Biblia? Na nagturo ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol na Biblia lang yung paniniwalaan. What? Ang dami-dami na pong pumapasok po dito pero until now, hindi pa makapagbibigay ng talata na nagtuturo ang mga apostol at ang Panginoong Jesucristo na Biblia lang yung paniniwalaan. Diba? Wala eh. So ngayon, tatanungin natin, sige, ano basis? Ang basis nila, Isaiah chapter 34 verse 16. Wala, hindi pa yan Biblia eh. Part lang yan ng Biblia. Sabi nila, 2 Timothy chapter 3, verse 16, part lang din po yan ng Biblia. Hindi po makakabasa dyan na yung sinasabing Biblia that composed of Old and New Testament. Old and New Testament, yan yung ginagamit ng mga apostol po noon. Hindi. So ngayon, another chismis na naman yan. Another story or inventong kwento na naman yan. Bakit? Kasi sa panahon ng mga apostol, wala po silang bit-bit na librong Biblia. Kasi at that time, hindi pa po invented yung printing machine. Na-invento po yung printing machine noong 14th century by Johannes Gutenberg doon sa Germany. So ibig sabihin, before 14th century, kung may mga aklat man, yung papel na ginagamit po nila is yung mga ano ba yan sa Tagalog o mga balat ng mga tupa or yung mga ships. Yon, papatay muna sila ng 250 ships before pa makagawa sila ng tinatawag na Biblia. And before 3rd century, itong tinatawag na mga kasulatan, hindi po isang libro o compiled books, hindi. Mga manuscript po yan. Kaya nga po, merong tinatawag collection kasi mga fragments po yan eh. Fragmented po kasi at the time eh. Kinokolekta po yan. Then syempre, yung nagkolekta, yun meron pong basbas, meron pong guidance ng banal na espiritu. Bakit? Kasi siya po yung nakakilala eh. Kung ano po yung inspired at saka hindi inspired. Yan po mga sir. So ngayon, ang mangyayari, kung sasabihin po nila na Bible alone lang tayo, Bible lang paniwalaan, chismis yan. Kwento po yan ni Pastoy. Hindi po yan turo ng banal na kasulatan at ng tradisyon ng pananampalataya, lalo na po sa kasaysayan. Yan po mga sir. Yan po yung number 2, chismis or kwento ng mga Pastoy. Number 3 na kwento ng tinatawag na mga Pastoy, kapag hindi mabasa, wag daw paniwalaan. Yan. Yan, di ba? Sabi ng mga Pastoy, kapag hindi mabasa sa Biblia, wag paniwalaan.
Di ba? Yan po haharap po sila ng argumento. Hindi yan mabasa. So, ibig sabihin, huwag yan paniwalaan. Tayo naman mga Katoliko, din siyempre, gusto po natin na fair po yung laban eh. Hindi pwede na yung pananampalataya po natin, yan po yung ipapakain po natin sa kanila sa panahon ng diskusyon. So, ang gagawin po natin, yung pananampalataya po nila, yan po yung gagamitin po natin, ipapakain din po natin sa kanila. So, kaya nga po, kung magtatanong po tayo sa kanila, saan mabasa, kasi paniniwala po nila yun. Di ba? Paniniwala nila yan eh. Okay, ngayon, sasabihin nila, kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Yan po yung style po ng mga sulpot eh. Pero ang tanong po dyan, saan po ba mabasa sa Biblia na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan? Di ba? Saan po mabasa? Ewan ko lang kung merong bang dito. Merong bang tinatawag na merong bang mga hindi Katoliko na nandito na nanonood po sa programa po natin. Yun, magsabi lang po kayo na kung papasok po kayo. Para at least makater po natin. At syempre, sagutin po ninyo ito. Di ba? Ang ginagawa po natin nito, comparative study. Okay. So ngayon, saan po mabasa na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan? Sino pong apostol or tinuro ba yan ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan? Yan ba? Saan po yan itinuro ng Jesucristo? Kailan? Kailan po yan itinuro ng ating tinatawag na Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol? Wala po eh. Wala po yan sa Biblia. So ngayon, kung susundin po natin yung argumento natin mga kaibigang mga hindi Katoliko, na kapag hindi mabasa, hindi paniwalaan, sila na mismo ang pinakaunang natamaan sa ganyang kaaral, sa ganyang imbentong turo o imbentong kwento. Itong mga 70 Adventists naniniwala kay Ellen G. White, saan po yan mabasa sa Biblia? Diba? Naniwala kay James White, J.N. Andrews, and Joseph Bates, saan po yan mabasa sa Biblia? Anong talata yan? Kapitulo at bersikulo. Tinuro po yan ng mga apostol na paniwalaan nyo itong mga sulpot na ito. Naniwala kay Kibuloy, naniwala kay Manalo. Sino pa? Naniwala sa mga pastoy ngayon. Saan po yan mabasa sa Biblia? Na paniwalaan itong mga pastoy na sumulpot lang noong 16th century hanggang sa 21st century. Wala yan sa Biblia! Wala! So yan po yung kwento. Ibig sabihin, hindi po nakahook doon sa katotohanan. Kung meron po kayong question po kasi concerning sa kasaysayan, dapat mag-file po kayo ng tinatawag na contest ba? I-contest niyo yung information. Ito Mr. Publishing itong Mr. or Madam or Sir or Ma'am or Professor na nagbigay ng content na ito na nasa encyclopedia. Mali yan kasi ito yung tama, ito yung ebidensya. Bakit until now, walang kahit ni isang sulpot na nag-file ng tinatawag na appeal, kumbaga. Nag-file ng pagkontra sa mga information na nailagay sa mga historical books concerning sa foundation ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Saan? Imposible naman po na wala po silang mga Bible scholars, wala po silang mga historians. Itong mga sulpot na nasa labas ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, imposible po yan. Imposible po. Meron po silang mga historians, meron po silang mga Bible scholars, meron po silang mga theologian, pero bakit until now, hindi po nilang ma-contest yung information na isinulat sa tinatawag na kasaysayan concerning sa kasaysayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Bakit? Ano reason? Bakit? Kasi yung nagko-contest walang credibility to correct the information written on that book, on that encyclopedias. Yan po. Ngak-ngak lang kayo ng ngak-ngak, wala kayong ibinibigay na ebidensya pagkontra sa mga informations na ilagay doon sa mga historical books. Ano tawag natin dyan? Bangag! Di ba? Yan po eh. So, yan ha.
So, kapag hindi raw po mabasa, huwag paniwalaan. Pagkatapos nagtuturo po sila, ang dami-dami pong hindi mabasa. Di ba? Di ba? Oh, ngayon, mag-i-interpret po sila ng Biblia. Magbabasa daw po sila ng Biblia. O, ganito yung pagbabasa. Paano natin malaman na tama yung interpretation mo? Kasi ganito kasi yan. wala, wala eh. Yan. So, nasa pangatlo na po tayo kasi ang dami-dami po nito eh.